Magandang araw sa lahat. Mula sa unang quarter, tinalakay natin ang personal at interpersonal na komunikasyon. Ngayon naman, para sa ikalawang quarter ay tatalakayin natin ang tungkol sa social at cultural na komunikasyon. Para sa unang talakayan ay kailangan nating makuha ang kompetensi na ito, ang pagbibigay kahulugan sa mga tekstong pasalita, pasulat at multimodal at kung paano ito inuhubog ng kontekstong kultural, mga kaugalian at panlipunang pamantayan at dinamika. Pero bago natin masuri ang kahalagahan ng pagbibigay kahulugan sa mga teksto, ay unawain muna natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang teksto. So alam naman siguro ninyo kung ano ang kahulugan o ang ibig sabihin ng teksto dahil ito ay natalakay na natin sa unang quarter pa lamang mula sa tatlong aralin nating tinalakay noong unang quarter. Pero magbalik-aral muna natin o magbalik-aral muna tayo bago natin talakayin ang tungkol sa social at cultural na komunikasyon. So, balikan natin kung ano ang teksto. So, alam naman siguro natin ang teksto. Ito yung mga anumang anyo ng komunikasyon na naglalaman ng mensahe. From the word texto, text. So, ito yung mga mensahe na ating it's either binabasa natin, sinasalita. So kung sasabihin nating teksto, kung naalala niyo pa, ito ay may tatlong uri. Ito yung pasalitang teksto, pasulat na teksto at multimodal na teksto na kung saan ang halimbawa ng ilan sa mga pasalitang teksto ay talumpati, panayam, usapan. Ayan, para naman sa pasulat na teksto, halimbawa doon ay yung mga sanaysay, liham, nobela, at para sa multimodal naman na teksto, halimbawa doon ay yung mga pinagsamang salita, larawan, tunog, kilos at teknolohiya, gaya ng mga pelikula, mga vlog, o mga posters. So, yun ay mga halimbawa ng multimodal na teksto. Ngayon, kapag tayo ay nagbabasa ng isang teksto, hindi lamang tayo nakabatay sa mismong nilalaman ng salita o larawan kung anong ibig sabihin ng mga salitang ating binabasa o ng mga salitang ating sinasalita, kundi ito ay hinuhubog ng mga konteksto. When we say hinuhubog, ito ay nabuo or nahulma. So, ang isang teksto raw or ang isang yung mga sinasalita natin o yung mga binabasa natin ay nahulma sa pamamagitan ng mga konteksto. So, kapag sinabi natin konteksto, ito yon. So, nilalaman ng salita, ito yung ating teksto. It's either pasalita man siya, pasulat, o multimodal. So, ang nilalaman daw ng salita o larawan o yung teksto natin ay hinuhubog o nabuo sa pamamagitan o sa tulong ng mga konteksto. So, meron tayong apat na konteksto. Ang kontekstong kultural, ang kaugalian, panlipunang pamantayan, at ang dinamiko. So, bago natin talakayin ang apat na kontekstong ito na kung saan na binubuo ang nilalaman ng salita o larawan o ang teksto, ay atin mo nang bigyang kahulugan kung ano ang mga ibig sabihin ng apat na mga kontekstong ito. So, unahin natin ang kontekstong kultural. So mula sa notes na aking ibinigay sa inyo, so nandoon na ang kontekstong kultural ito ay tumutukoy sa pinagmulan. So sinulat ko rito ang pinagmulan. So ano ba ang pinagmulan nito? So ang kontekstong kultural, ito ay mga pinagmulan ng ating mga paniniwala, tradisyon, wika at gawi na siyang nagiging salamin ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino o bilang bahagi ng isang tiyak na lipunan. So ano bang halimbawa ng kontekstong kultural? So, pinakahalimbawa rito yung paggamit ng salitang po at opo. So, para sa atin, ang po at opo, yun ay salita lamang. Pero kung atin itong iaakma sa kontekstong kultural, ang po at opo ay isang simbolo ng ating pagpapahalaga sa paggalang. Okay? Kung atin itong iintindihin base lamang sa ibig sabihin ng po at opo, para sa atin, yun ay isang salita lamang. Pero kung atin itong iaakma sa kontekstong kultural, ang po at opo ay may malaking papel
sa paggalang. So, nagsisimbolo ang po at opo sa paggalang. So, yun. Para naman sa kaugalian, so ang kaugalian ito yung mga nakaugaliang gawain ng isang grupo o mamamayan. So, isa itong tekstong pasalita o pandiwang kilos. So, halimbawa rito, halimbawa ng kaugalian yung mga pagmamano. So, di ba nakaugalian na natin yung pagmamano. So, mga Pilipino, tayo ay nagmamano, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. So, ang pagmamanong iyon, hindi lamang iyon isang kilos lamang, kundi meron iyong halimbawa, meron iyong malalim na kahulugan, katulad lamang ng paggamit ng po at opo. So, ang ibig sabihin, ang malalim na kahulugan ng pagmamano, hindi lang iyon isang simpleng kilos na kung saan ginagawa lamang iyon, kundi yun ay isang ang pagmamano ay nagpapahiwatig ng pagpaparangal at pagkilala ng otoridad ng mas nakakatanda. Okay, so yun ang ibig sabihin ng kaugalian. Kung ano yung ating nakaugalian na, kung ano yung palagi nating ginagawa base sa kung anong kultura meron tayo. Dahil ang ating sa talakay natin ito ay tapapatungkol sa social at kultural na komunikasyon. So kung ano yung ating nakaugalian ginagawa base sa ating kultura, so yan ang ibig sabihin ng kaugalian. At ang isa sa halimbawa riyon ay ang pagmamano. So nakaugalian na nating magmano, lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa atin. Okay? Ngayon naman dumako tayo sa panlipunang pamantayan. So kapag sinabi nating panlipunang pamantayan, ito ay napapatungkol sa tuntunin at asal. So ito yung mga tuntunin at asal na inaasahan natin sa ating lipunan. So halimbawa, kapag tayo ay nagbabasa o nakikinig ng isang teksto, so para sa atin, binabasa lamang natin ito or pinapakinggan lamang natin ito dahil nais nating malaman kung ano o saan napapatungkol ang ating binabasa o pinaparinggan. Pero, kung atin itong iaakma sa isang panlipunang pamantayan, kailangan nating suriin kung ating binabasa ba or kung ang ating pinaparinggan o pinapakinggan, ito ba ay tumatalima or umaakma ba ito sa moralidad or etika ng ating lipunan? Angkop ba ang ating binabasa or angkop ba ang ating pinapakinggan sa moralidad at etika meron ang ating isang lipunan o ang isang lipunan. So hindi lamang tayo nagbabasa para lang intindihin. Hindi lamang tayo nagbabasa para lamang, okay, kailangan ko itong basahin para maintindihan ko. Kundi, bagkos, binabasa natin ito or pinapakinggan natin ito dahil nais natin malaman kung ang ating binabasa ay naka-align ba siya or akma ba siya sa moralidad o etika meron ang ating lipunan. Okay? So ngayon naman, dumako tayo sa another para sa panlipunang pamantayan. Sa madaling salita, kapag sinusuri natin ang ating binabasa o ating pinapakinggan kung ito ba ay akma sa mga moralidad o mga tuntunin meron ang ating lipunan, sa madaling salita, tinatayan natin ang halaga ng teksto. So may kahalagahan ng mga tekstong ating binabasa. So tinatayan natin ang halaga ng teksto batay sa kung ito ay naaayon o salungat ba sa inaasahang asal ng ating lipunan. No? So, hindi lang tayo nagbabasa para lang maintindihan. Okay, so tayo ay nagbabasa dahil from the word pamantayan. So, may gabay tayo. Meron tayong guide. So, meron tayong guide kung bakit ito natin binabasa or pinapakinggan. So, binabasa natin ito or pinapakinggan dahil nais nating malaman kung ang ating binabasa ba or kung ang ating pinapakinggan ay akma ba sa tuntunin o asal
meron ang ating lipunan. Ngayon naman dumako tayo sa dinamiko. Dynamic. So marahil pamilyar na sa inyo ang salitang dynamico or dynamic dahil alam ko ito ay natalakay na natin noong kayo ay grade 10 pa lamang. So, natalakay natin ito sa kasanayang komunikatibo. So, kapag sinabi nating dinamiko or dynamic, ito yung pagbabago. Pagbabago at paggalaw. Okay? So, nasa inyong notes, ang dinamiko ay ito yung pagbabago at paggalaw ng lipunan na kung saan nakakaapekto sa pag-unawa sa mga teksto. Halimbawa, halimbawa natin dito, noon. So, ang balita. So, ang balita ito ay isang halimbawa ng anong teksto. Ito ay isang halimbawa ng multimodal. Bakit? Dahil ito ay pinaghalong video, mga salita, mga sulat. Okay? So, ang balita ito ay isang halimbawa ng multimodal na teksto. Okay, balik tayo sa halimbawa natin. So, noon, ang balita, nakukuha lamang natin ito sa dyaryo o radyo. Tama ba? Okay, hindi kayo makakasagot pero nais ko lang sana sagutin ninyo kapag ito ay napakinggan nyo, napanood nyo na. Okay, so noon, ang balita ay nakukuha lamang natin sa dyaryo o radyo or TV, kung meron mang TV na noon. Ngunit ngayon, dahil sa tayo ay nasa bagong henerasyon na, so multimodal na tayo ngayon. So ito ay nakikita na natin, naririnig o nababasa sa ano ang pinagbago natin ngayon. Kung noon, ang balita, maririnig at makikita lamang natin sa radyo, TV, sa dyaryo. Pero ngayon, ang mga balita ay makikita na natin at mababasa na natin sa bagong henerasyon kung hindi ito ang social media. Okay? So, nababago. Dinamiko, nababago ang pagkakaintindi natin sa isang teksto base sa kung ano meron tayo ngayon. So, noon, TV lamang, dyaryo, radyo, pero ngayon, social media na. No, 'di ba? Mas napapadali natin ang pagkakaintindi ng mga teksto, kung mga balita, kung ano man 'yan. Mas napapadali natin ang pagkakaintindi ng mga ito dahil lamang sa nagbabago na ang galaw ng ating lipunan. So nagbabago na noon, radyo at TV lamang, pero ngayon, radyo, TV at social media. Okay, dahil rito, nababago rin ang ating pagbibigay kahulugan sa mga teksto. When we say nababago ang ating pagbibigay pakahulugan sa teksto, so ang dating traditional, ang traditional na nating nakasanayan noon, yung TV, radyo, so ang dating traditional na pagpapahayag ay nadaragdagan ng makabagong anyo ng komunikasyon. When we say makabagong anyo ng komunikasyon, ito yung tinutukoy nating social media. So, bagong anyo ng komunikasyon natin ngayon ay ang social media. Okay? So, another example. So, kung noon, nakikipagkomunikasyon sila o nakikipagpalitan sila ng mensahe sa pamamagitan ng isang telegram or hindi ba yung pagbibigay ng letter. Okay? Pero ngayon, mayroon na tayong bagong anyo ng komunikasyon. Ito yung text or group chat. Okay? Messenger. So, mas napapadali ang ating pagbibigay pakahulugan sa mga teksto. Okay, so nadaragdagan ang ating anyo ng komunikasyon. Kung kaya ito ay itinuturing na dinamiko or nagbabago or gumagalaw ang ating lipunan, kung kaya gumagalaw rin ang anyo ng ating pakikipag-komunikasyon. Okay, so yun. Yun ang tawag dyan, explanation sa Venn diagram or sa graphic organizer na aking ginawa. Kung bakit yan ay konektado. Okay, so yan. So, ang kontekstong kultural, kaugalian, panlipunang, pamantayan at dinamiko, ito ay yung mga apat na konteksto. Ito yung mga apat na konteksto na kung saan hinuhubog or sa pamamagitan ng apat na kontekstong ito, nabubuo ang isang teksto
or ang nilalaman ng salita o larawan. So yan ang kabuuang eksplanasyon sa graphic organizer na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawa nating competency. So ito yung pagpapahayag ng saloobin, paniniwala, at pananaw sa iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon. So alam naman siguro natin kung anong ibig sabihin ng saloobin. When we say saloobin, ito yung reaksyon, kung ano ang ating masasabi. Okay, so ano yung ating masasabi, kung ano yung ating mga opinion, kung ano yung ating mga kuro-kuro. Okay, so yan yung saloobin. Paniniwala naman, kapag sinabi nating paniniwala, ito yung mga ideya o kaisipan na para sa atin totoo, pero ito ay hindi pa napapatunayan. Para sa atin lang, from the word paniniwala. Okay, I believe, kung sa English, I believe. Okay, so naniniwala tayo sa ganyan, naniniwala tayo sa ganon. So paniniwala lamang natin ito. Kung anong ating pinaniniwalaan, pero hindi ito napapatunayan. At para naman sa pananaw, from the word pananaw, ito yung pagtingin natin. Kung ano yung tawag dyan, kung ano yung pagtingin natin kung base sa ating nasusuri sa isang issue o pangyayari. Okay? So, yan yung saloobin, paniniwala at pananaw. Pero, nandito, sitwasyong pangkomunikasyon. Iba't ibang sitwasyong komunikasyon. So, paano ba natin maipapahayag ang ating saloobin, paniniwala at pananaw sa iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon? So, ano ba ang mga iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon? So, narito. Okay, so meron tayong tatlong halimbawa ng sitwasyong pangkomunikasyon. So, unahin natin si talumpati, or kung sa English, speech. Okay, paano ba natin maipapahayag ang ating saloobin, paniniwala at pananaw sa pamamagitan ng talumpati? So, mas nagiging malinaw ang pagpapahatid ng ating mensahe kapag sinasabi nating talumpati. Nganuman, malinaw nating naihatid ang mensahe sa pamamagitan ng paggamit ng ating wika at damdamin. Okay, wika at damdamin. Okay, saloobin. Damdamin. Ano ang iyong masasabi tungkol sa isyong iyan? Ano ang iyong opinion tungkol sa isyong iyan? Okay, and then paniniwala. So, ano yung mga paniniwala? Ano yung mga nalalaman mo na gusto mong sabihin sa iyong madla sa pamamagitan ng pagtatalumpati? So, yon, ihahatid mo o ibibigay mo ang mensaheng iyon kung ano yung mga pinaniniwalaan mo. At pananaw. Okay, so pananaw. Ano yung mga base sa pagsusuri mo sa isang pangyayari, sa issue, sa pamamagitan ng talumpati, mas malinaw mong nailalahad kung ano yung nais mong sabihin sa iyong mga tagapakinig. So, yan ang isang halimbawa ng sitwasyong pangkomunikasyon, ang talumpati. Kasunod ay ang broadcast pang media. So, sa broadcast pang media, ang pagpapahayag ng ating saloobin, ang paniniwala at pananaw ay mas nagiging malawak o mas malawak ang naaabot ng ating mensahe. Bakit? From the word media. Kapag sinabi nating media, okay, TV. Kapag sinabi naman nating TV, ito ay napapanood sa buong mundo. Kung gayon, ang ating mensahe, kapag tayo ay nagbibigay ng mensahe sa pamamagitan ng sitwasyong pangkomunikasyon ng broadcast pang media, malawak. So, malawak ang naaabot. Hindi lamang sa Pilipinas, hindi lamang sa iyong katabi, hindi lamang sa iyong kausap, kundi sa buong mundo. Mas nabibigay mo o mas naaabot mo ang iyong mensaheng nais malaman ng taong bayan. Malawak ang naaabot ng iyong mensahe sa pamamagitan ng broadcast pang media. Okay. So, ngayon naman, dumako tayo sa kultural na pagtatanghal. When we say pagtatanghal, tanghal, alam niyo naman siguro kung ano yung pagtatanghal dahil isa ito sa inyong performance task, ang pagtatanghal.
So, when we say pagtatanghal, isinasabuhay. So, ang mensahe na nais mong ihatid sa madla or sa taong bayan, buhay ang mensahe. So, kapag sinabi nating buhay, so naipapahayag natin ang ating saloobin, ang ating paniniwala, ang ating pananaw, hindi lamang gamit ang salita. So, hindi lamang salita, kundi bakit siya may tuturing na buhay? Dahil ibinabahagi rin natin o itinatanghal natin ang ating emosyon, ang ating kultura sa buong lipunan meron tayo. So, ipinapakita natin. So, when we say tanghal, sinasabuhay natin, itinatanghal natin, ipinapakita natin kung ano ang nais nating sabihin sa mga tao. So, sinasabuhay natin ang mensahe. Hindi lamang natin ito sinasalita, hindi lamang natin ito sinusulat, bagkus ito ay itinatanghal. So, may tuturing itong isang multimodal na teksto dahil itinatanghal natin ang mensaheng nais natin ipabatid sa ating mga mambabasabayan, mga nakikinig. So, yun. So, ito yung tatlong sitwasyong pangkomunikasyon na kung saan magagamit natin kapag tayo ay nagpapahayag ng ating saloobin, ng ating pananaw at ng ating paniniwala. Okay? So, yun lamang para sa ating unang aralin. So, ito ay ating unang aralin para sa inyong darating na lagumang pagsusulit. Okay, para sa inyong lagumang pagsusulit, so naibigay ko na sa inyo kung ano yung coverage at kung ano yung type of test. So, uulitin ko lamang sa inyong type of test. Ito yung pagpipili or multiple choice at ang pagtutukoy. So, sa multiple choice, kadalasan rito ay mga situational na katanungan. So, kapag sinabi natin situational, kailangan nyo itong intindihin. So, bakit ko ginawang situational? Dahil ito ay angkop or akma sa ating talakayan na kung saan kailangan ninyong hindi lamang ninyo binabasa ang isang teksto para intindihin, kundi binabasa ninyo ang isang teksto para malaman kung ano ba ang ibig sabihin nito, kung ito ba akma ba sa kaugalian, ito ba ay may kontekstong kultural, ito ba ay may panlipunang pamantayan, ang teksto ba ito ay dinamiko, nagbabago ba ito? Kung kaya, sa test 1, isa itong situational para mas lalo nyo maintindihan kung paano tukuyin ang kahulugan ng isang teksto o ang nilalaman ng isang salita. Okay, para naman sa test 2, ito yung pagtutukoy. So, marahil alam nyo naman siguro. So, may mga kahulugan ako na ibinibigay or ibinigay sa inyo, yun yung mga notes nyo. So, intindihin, hindi lang sa i-memorize. Huwag yung i-memorize, hindi lang memorize, kundi memorize at intindihin ang mga kahulugan na aking ibinigay para mas lalo nyong masagutan ang inyong lagumang pagsusulit. Okay, so good luck para sa inyong summative examination sa darating na Lunes. So, intindihin at unawain ang mga salita para mas lalo nyong malaman kung ano ang sagot sa mga katanungan na aking ibinigay. Okay? So, yun lamang. Good luck and God bless.